Mga ka-Republic, ang paparating na Commissioner's Cup ay magiging sagupaan ng mga higante. Unlimited height para sa mga import. Pinakamatangkad ang import ng Macau Blackbirds ang 7'6" na si Sam Diguara. Pero ang mas lalong magpapainit sa PBA ay ang higanting ipaparada ng Tok and Tex na si Bolbol. Isang 7'3" na former NBA player. 6'10" at mga 7-footer naman ang sa ibang team. Ngunit ang Hinebra kay Justin Brownlee pa rin sasandal. Hindi raw natatakot si Tim Cow na iparada ang isang import na subok na. 6'6" lang si JB pero sabi ng Hinebra coach, so para isang 6'6" na import din ang nakatalo lang kay Brownlee sa finals. Si Randy Hollis Jefferson. Wala raw sa tangkad yan. Nasa husay at puso raw yan ng isang manlalaro. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, halos lahat ng team sa PBA ay nag-uunahan sa pagkuha ng tore. Import na kanilang sasandalan para sa paparating na Commissioner's Cup. No height limit, kahit pag-gaano katangkad yan. At dahil nga sa naglalakihang import ngayong paparating na conference, maraming nagsasabi baka ang conference na ito ang magiging pinakamainit sa 50 taong kasaysayan ng PBA. Ang Macau Blackbirds na guest team dadalhin ng 7'6" na si Sam Diguara na hindi na bago sa Philippine basketball scene. Kamakailan ay naglaro siya para sa Valientes sa Dubai Invitational. Antok and Tex, ipaparada si Bolbol, 7'3", former NBA player. Ang Converge, kinuha si Kyler Kelly, 7-footer na isang defensive standout. 16 naman si Cadila Lane, 2015 second round pick. 16 din si James Dickey para sa Fuel Masters. Naging teammate ito ni Justin Brownlee sa Pelita Jaya sa Indonesian Basketball League. At para sa Rain or Shine, ang 6'9" center na si Jalen Johnson. Yung iba hindi pa tiyak kung sino. Pinakamaliit ang 6'6" na si Justin Brownlee ng Barangay Hinebra. Marami ang agad nagpahayag ng pagkadismaya dahil bakit daw hindi kumuha ng matangkad na import ang Gin Kings. Marami nang nagdaang conference na ang kanilang frontcourt ang binabakbaka ng kanilang mga kalaban. Ito ang kanilang weakest point, ang ilalim. Masyadong nadadali ng ibang bigs si Japit Aguilar. Obvious na obvious ang kahinaang ito ng Hinebra nang patalsikin sila ng SMB sa semifinals ng All-Filipino Conference. Sa kabila ng panawagan ng mga fans na kumuha ng matangkad na import na maipantatapat sa mga higante ng ibang team, naging matatag ang paninindigan ni Tim Cow kay Justin Brownlee pa rin sila sasandal. Hindi lang ito loyalty ng isang coach sa isang import na nakapagbigay na sa kanila ng 6 na kampyonato. Ito ay isa ring basketball strategy. Para sa Hinebra coach, hindi siya nangangamba na itapat si Justin Brownlee sa mga higante. Sabi pa niya, wala raw sa tangkad yan, kundi nasa puso at diskarte ng isang manlalaro. So far daw, naipakita na raw ni JB sa ilang nakaraang conference, kaya niyang talunin ang mas matatangkad na import. Mas lumalabas daw lalo ang husay ni Brownlee kapag na-challenge. Isang import pa lang daw naman ang nakatalo kay JB sa finals. At yun ay isang import na singtangkad lang din niya, si Randy Hollis Jefferson. Kaya sa paparating na Commissioner's Cup kay Justin Brownlee pa rin ipagkakatiwala ni Tim Cow ang kampanya ng Barangay Hinebra. Sa PBA, pinakamalaking kalaban ng mga bagong imports ay ang conditioning at ang chemistry. Si Justin Brownlee ay kabisado na ang bawat galaw ni Scottie Thompson at Japit Aguilar. Habang ang ibang team ay nangangapapa sa laro ng kanilang mga import, ang Hinebra ay ready na, nagkakaamuyan na. Sa kasaysayan ng Hinebra, mas lalo raw nagiging agresibo si JB kapag mas malaki ang kalabang import. Nakita ito ng lahat noong talunin ng Hinebra ang matangkad na import ng Bay Area Dragons na si Andrew Nicholson. Hindi raw nakikita sa height ang clutch factor at pagdating daw sa huling 2 minuto ng laban, mas pipiliin ni Tim Cow ang bola sa kamay ni Brownlee kaysa sinumang 7-footer. At isa ito sa mga kaabang-abang sa paparating na conference.
Paano tatapatan ng Hinebra ang talk and text na malakas na nga ang mga locals, ngayon ay may isa pang 7'3" na former NBA player? Paano nila pipigilan ng Converge na nagdagdag ng armas sa pagkuha kay Calvin Abueva na ngayon ay tutulungan pa ng isang Mikey Williams? Plus, mayroon pang import na 7-footer. Ang lahat ng ito ay nasa isip ng mga Hinebra fans habang hinihintay ang pagbubukas ng Commissioner's Cup sa March 11. Magtiwala lang daw tayo sa proseso. Walang bibitaw hanggat hindi pa tumutunog ang final buzzer. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Ed TV. Salamat sa panonood, idol. At sa iyo rin, shoutout, Francis Palumayan. Good day mga viewers sa Halo Halo Sports Republic, sabi niya. At sa iyo rin, Cecilia Ma'am Gibara. Nice move, QMB, sabi niya. Shoutout po sa iyo, ma'am. At sa iyo rin, Jay Balmores. Good luck po sa lahat ng laban ng Gilas, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout, Aurora Tolentino. Good day po, idol, HHSR, sabi niya. Sa iyo rin, shout out, Rocky the Man Fighter. Mag-iiba raw ang laro niyan pagdating sa PBA. Sa iyo rin, shout out, Noah De La Cruz. Huwag kang mag-alala, Coach Yeng. Sabi nga ni Tim Cone, wala yan sa player, nasa chemistry yan. At sa iyo rin, shout out, Chavez Jewel. Wala pa raw NBA Championship itong si Bolbol. At sa iyo rin, Rodantes Sabida. Saludo raw siya kay QMB. At sa iyo rin, shout out, Hubita Barengke. Salamat po sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.